morning, everyone. I am Madeline Rosalajos for today's reporter. So now, we're going to talk about the Convention on the Rights of a Child. Lesson objectives. Recognize that every child has rights and understand why there is a need for children's rights. Understand that some children do not enjoy the same rights. So, the United Nations Convention on the Rights of the Child is an important agreement by countries who have promised to protect children's rights. The Convention on the Rights of the Child explains who children are, all their rights, and the responsibilities of the government. All the rights are connected. They are equally important and they cannot be taken away from children. It has 54 rights. The first one is the definition of a child. Everyone under 18 has these rights. Hindi ibig sabihin na kapag minor de edad ka pa ay wala ka pang karapatan sa lahat. So ang tatalakayin natin ngayon na rights is about sa mga rights ng mga bata. Number 2, no discrimination. No discrimination, no. Lahat ng mga bata ay may mga karapatan din. No matter who they are, what language they speak, what their religion is, what they look like, babae man o lalaki, may kapansanan man o wala, mahirap man o mayaman, they should be treated fairly. Number 3, best interest of the child. All adults should do what is best for their child. So when adults make decision, dapat isaalang-alang din nila ang nararamdaman ng mga bata kung ang desisyon nila ay makakaapekto ba o hindi. Number 4, making rights real. So government must do all they can to make sure that every rights of a child is protected and na-enjoy nila ang kanilang mga karapatan. Number 5, family guidance as children develop. So pamilya ang may responsibilidad na tulungan o gabayan ang mga bata na sanayin ang kanilang mga karapatan kung paano ito gamitin sa mabuting paraan. The more children grow, the less guidance they will need. Number 6, life, survival, and development. Bawat bata ay may karapatan ding mabuhay. For example, abortion. Di ba sa pamamagitan nito, tinatanggalan natin ng karapatan ang mga bata na mabuhay. So, mali pala yun, no? Dahil ang mga bata ay may karapatan ding mabuhay. Number 7, name and nationality. May karapatan din ang mga bata na mabigyan ng pangalan at nasyonalidad. Number 8, identity. Same po sa number 6 and 7, kapag ang bata ay nabuhay at nabigyan ng pangalan at nasyonalidad, siya ay makikilala at mabibigyan ng pagkakakilanlan dahil karapatan nila iyon at hindi dapat natin ito kunin o ipagkait sa kanila. Number 9, keeping families together. So, it means na ang mga bata ay may karapatan din mabigyan ng pamilya at manirahan kasama sila unless they are not properly looked after. For example, may mga magulang na pinagbubuhat ng kamay ang kanilang mga anak o hindi inaalagaan. Doon napapasok yung karapatan nila. This is the end of my report and thank you po.